Ito po lahat ay nangyayari dahil yung Senado at ang Kongreso ay baluktot yung mga patakaran dyan. It has become an exclusive club. Nakalimutan nila na sila po ay mga katulong. They are servants of the people. Nakakalimutan ito, no? Nakakalimutan ito ng karamihan na parang naniwala na rin ang marami sa atin na itong mga senador natin ay ba talagang they are entitled, no? Na parang mga prinsipe sila, na mga hari sila, that they are masters and they are rulers. Ay una po, dito tayo sa Section 1, Article 11 sa 1987 Constitution. Public office is a public trust. Tiwala po ang pinag-uusapan natin dito. So paano tayo makakapagtiwala sa kanila? Nakitang-kita natin sa kabila ng maraming problema sa kahirapan, gutom ng tao. Ay ba, sila pinapaganda nila o binibigyan nila ang sarili ng magandang tanggapan. No? Na kahit hindi ito importante, gusto lang talaga nila na makilala sila na sila daw ang nagpagawa ng bagong Senado. Public officers and employees must at all times be accountable. O ito, pinag-usapan natin, be accountable. May pananagutan sa tao. Itong main topic natin ngayon, accountability to the people. Serve them with utmost responsibility. So paano sila silbi sa taong bayan na tapat at mahusay, responsible, kung wala silang pakialam? Hindi nila ipinapakita na pinag-aalalanan nila. No? They are concerned. They care for the people. Wala. Integrity, yung malinis yung kanilang pamumuhay, loyalty, tapat sa watawat, efficiency, na yung gastos po sa mas maliit na gastos ay dapat gawin nila. Act with patriotism and justice. At ito po, nakakalimutan palagi, yung huling bahagi. Lead modest lives. Ano pong ibig sabihin? Dapat po simple tayong pamumuhay. Dapat ipakita natin sa lahat na kung senador ka ay hindi ka magarbo, hindi ka nagpapakita ng yaman, sumasakay ka lang sa simpleng sasakyan, nakatira ka lang sa hindi naman maliit na bahay, pero yung hindi naman sa Falls Park, no? Katulad ng kaibigan ko diyan sa Iloilo, no? Na nakabili daw ng malaking bahay diyan sa Falls Park, no? Hindi po ito nasasagot. At yung ano niya ngayon, yung tawag dito, yung SALN, 102 million yung net worth. Ewan ko ba kung saan niya nakuha yan? Wala namang negosyo. Alam mo yan, walang negosyo yan. So anyway, ibang bahagi, ibang topic yan. No? So, naging circus. Alam niyo po, parati nating naririnig na nagdidemanda, hindi lang po humihingi ang Senado. Nagdidemanda. Ang gusto namin, galangin niyo kami. You have to respect the Senate. Paano po natin marespeto ang Senado na ang mga kasapi nito parang nasa circus. Parang ginagawa nila na katawa-tawa yung trabaho nila. Walang seriousness. Alam niyo po na yung Senado po at ang House of Representatives ay may mga seremonya yan. Solemn, no? May mga sinusunod na tradisyon para po yung paggalang ng publiko ay hindi po mababawasan, so that the respect and the admiration of the people will be intact. Nako,
Wala po tayong mahanap sa buong mundo na Senado katulad po niyan. Yan, kita nyo? Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ha? Ano sila? TikTok? Ano sila? Artista? Ano sila? Kengkoy? Are they clowns? And they demand. Pag hindi mo ipinakita sa kanila yung hinihingi nila o pinipilit nila na galangin sila, naku, contempt ka pa sa kanila. Maaari ka pa nilang ipabilanggo dahil hindi ka nagpapakita ng paggalang at yan nga si General Parlade dahil nabanggit niya lang yung salita na stupid. Sabi ng mga senador, aba. Nobody calls us stupid and gets away with it. Okay. Yan. Oh, kita nyo, ha? Ano bang posing yan? Hindi ko alam kasi matanda na ako eh. Pero kahit ano pa man, kahit anong sikat yan na mga fad, no? Hindi po yan. When you are in a Senate plenary hall, yung kilos at galaw mo ay dapat yung nagpapagalang ka rin. Kita nyo, pag nandyan sila sa Senate Hall, naka-barong Tagalog, naka-Amerikana, bakit po? To give respect to the institution. Para pag makita sila ng tama, ano ba kung naka-maong kaya yan? Naka-t-shirt lang. Will we respect them? Can they expect the public to respect them? Hindi, siyempre. So, ganun po, when you are in the Senate plenary hall, dapat po walang kantsawan dyan, walang laro-laro dyan, walang pakengkoy-kengkoy dyan, because the Senate is the institution. Hindi po yan ordinaryong kwarto lang. The session hall. It is the symbol of the upper house. The symbol of the upper house of Congress. At ito ngayong ginagawa nyo. Okay. So, yan. Noong ilang taon nakaraan, no? Pag may session po ang Senado at ang Kongreso, during session days, ay hindi po yan maaaring isuspend for whatever reason. Siguro unless na may emergency, no? Pero hindi po maaari na sabihin mo lang na gusto namin mag-break, no? Hindi po, no? Unless na may during session may pag-usapan, caucus, no? So, session suspended. Pero hindi po sa mga bagay na walang kaugnayan sa kanilang trabaho as legislators. O, kita nyo, naglaro lang yung championship ng UP at UP at Ateneo yata ito, no? UP at Ateneo, no? Hindi ko na matanda kung basta UP, no? Kita nyo, dahil si Drilon, si Gordon, no? Ay UP, no? At yan si Senator Migs Zubiri, Ateneo or Lasal, hindi ko na matanda, no? Basta nag-suspend sila o nag-break sila. Sabi nila, itabi muna. Itabi muna natin yan. Pilipinas, mag-antay kayo dyan. Dahil mag-cheer kami sa aming team. Kita nyo? Kita nyo kung anong utak ngayon ng mga senador dyan. At itong si Drilon, tagal-tagal niya. He will be soon, he will soon, by next year, he will have completed a total of 24 years, 24 na taon sa Senado. So, siya po ang isa sa pinaka-senior dyan. I think Dick Gordon is also very senior. So, gano'n na po sa katagal sa Senado at alam naman po nila yung kung ano po kahalaga na pag-ingatan, na talagang sikapin nila na hindi po madalagyan ng kahit na katiting na dumi ang pangalan ng Senado. Kita nyo, where in the world can you find senators or legislators
putting aside everything else, yung trabaho nila, session eh. Saan ba kayo nakakikita ng ganyan? Laro muna, basketball. Importante pa ba yun? Kahit anong sabihin nyo na, ay UP ako eh. No? First time na yung UP naka-UAAP finals. Pilipinas, antay kayo dyan. So wala po, no? Sila mismo ang sumisira sa pangalan ng Senado. Sila mismo ang gumigiba. No? They are destroying the institution that is the Senate. At tapos galit sila kung hindi sila ginagalang, kung hindi sila tinatawag na honorable, kung medyo napitik sila sa salita na stupid. Ay, sino bang, do you not call that stupid? Senator Drilon? Senator Gordon? Oh. So ito po ang problema sa Senado. Dahil nakakalimutan po nila, balik natin yung sa Constitution, no? Nakakalimutan po nila that they are accountable to the people. Serve them with utmost responsibility. Paano nila masasabi na serve them with utmost responsibility na pag may laro pala yung paborito ng team sa UAAP, kahit na championship yan, hindi po ma-justify. Hindi po ma-justify na iwanan mo ang trabaho ninyo. Pwede naman replay. No? Sana nag-absent kayo kung gusto nyo. Okay. So,